Hello ladies and gentlemen, this is Sunny of Sunrise 75 channel, the home of educational and positive videos. Welcome to my show at welcome sa ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago tayo tumuloy, gusto ko munang batiin ang aking mga kasamahan na mga guru dyan sa Tanyong High School. Thank you very much for the very warm accommodation last time when we went there. Na-miss ko ang aking mga kasamahan dyan. Maraming salamat po sa inyo lahat. And I'd like also to greet the different members of the different committees ng CLCT. Ayan. Para doon sa mga gustong magpa-shoutout, mag-message lamang po kayo sa video na ito. Ayan, dyan sa baba niyan. And we will do some shoutouts sa mga susunod nating mga videos. Ano pong pag-uusapan natin sa pagkakataong ito? This is it. Gaano ba katagal ang iyong screen time? Whether yan ay sa cellphone, whether yan ay sa computer, whether yan ay sa tablet, at iba pang mga ginagamit nating mga gadgets. Ayan. Alam nyo ba na ayon sa pag-aaral, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na screen time sa buong mundo. Ayan, tingnan nyo yan. Pasok yan dyan sa 1 to 3. Yan, leading in the world, no? At ayon sa pag-aaral, meron tayong average na more or less mga 6 to 8 hours screen time for Filipinos. So, tingnan natin, ito ba ay masama o maganda? So, tingnan natin kung ito ba ay masama or maganda. So, depende po kung ang ating screen time ay related yan sa work, related ba sa business, related sa pag-aaral, no? O kaya ay entertainment lang, walang katapusang pag-i-scroll na wala namang katuturan. Ayan. Ayan. So, alam nyo ba, at present, pag may mga iuutos kayo, ewan ko kung nakikita nyo yan, lalo na sa mga magulang. Pag meron kayong mga iuutos, ang sagot sa inyo, no, lalo na ng mga anak, wait lang, mamaya na, sandali lang, wait lang. Ayan, so, parang wala ng time na gumawa kasi busy. At alam nyo po, the fact that we are connected because of the internet, we are so disconnected. Whether that's in the family, whether that's in the organizations, in the office, we're so disconnected because we are so focused. Lalo na sa bahay, no? Kahit nandyan kayo magkakasama, yung iba nasa kwarto, yung iba nasa sala, yung iba kanya-kanyang pindot, kanya-kanyang browse sa cellphone, at hindi na nag-uusap, wala nang pakialaman. Very sad. Very ironic. Sabi ko nga kanina, the fact that we are connected through the internet, we are so disconnected in terms of our relationship, in our communication, kahit na nga lang sa bahay. Ayan. So, sabi ko kanina, maganda ito kung related sa work, related sa business, at sa pag-aaral. Pero kung hindi kasi, sayang ng inyong oras. Sayang ng load. Sayang ng wifi kasi syempre binabayaran yan. At ito pa ang nakakalungkot. Kahit mga authors nagsasabi dito, wala kang natatapos sa isang araw. Kahit si Jim Rohn, si Brian Tracy, Brother Bo Sanchez, I've read one of his books. Maraming mga tao ang nagsasayang ng kanilang panahon dahil sa kababrowse, dahil sa cellphone, na wala namang ambag sa pagpapaunlad ng kaisipan, sa pagpapaunlad ng buhay. Ayan. Nakakapagpahirap sa buhay. Why? Unang-una, syempre, wala kang nagagawa, pero gusto mong umasenso, gusto mong maganda ang buhay, gusto mong successful. Syempre, habang nagbo-browse ka, malamang meron ka ng load, nagbabayad ka ng wifi every end of the month. Gusto mo man sa hindi, kailangan mong magbayad kasi ginamit mo yan. Siyempre, yung kuryente, no? At yung pinakamatindi ay wala kang natatapos sa isang araw. Lumilipas ang panahon na walang naa-accomplish. So,
Katulad ng binanggit ko kanina, maraming tao sa mundo talaga gustong umasenso. Kahit naman sa ating mga Filipinos. Pero wala namang plano, walang gawa. Come what may, kung ano na lang ang pwedeng mangyari in a day. Walang kaplano-plano, hindi structured, hindi alam ang detalye kung anong gagawin sa buhay niya araw-araw. Alam nyo, sa mga bata, sa mga magulang, gusto kong banggitin, para sa mga bata, hopefully makita din natin ito, okay lang naman na pinapayagan natin yung mga batang maglaro. But we have to teach them to become responsible. Hindi naman natin sinasabing bigyan sila ng mga mabibigat na trabaho. Ayon sa kanilang edad, ano ba yung age appropriate na meron silang responsibility o bago halimbawa maglaro ng cellphone or whatever, ay meron man lang silang mga, kailangan malinis muna yung itong mga laruan mo, maayos muna yan, makatulong sa ganitong trabaho sa bahay na magaan lang, yung kaya ng bata. Because we are teaching them responsibility. We are giving them assignment. Hindi yung kapag binigyan mo later on ng assignment, ng trabaho, nagre-reklamo. Bakit? Hindi sanay. Hindi naman na-train. Hindi naman ganun ang buhay eh. Sa buhay, meron tayong responsibility. Meron tayong assignment. Meron tayong ng role. Meron tayong dapat gampanan. Na dapat bata pa lang nakikita na nila yun. Nakikita na nila. Look at other countries, for example, kahit sa Japan, bata pa lang tinuturuan na, no? O aside from other things, aside from respect, of course, yung mga gawain, kahit yung paglilinis lang, pag-arrange ng mga gamit. Ako sa atin, di ba? Tingnan mo, ang haba-haba ng screen time, ang haba-haba ng laro sa cellphone, pero ang gulo-gulo ng gamit, ng bahay, ang dumi. We're not teaching them to become responsible. We're not giving them assignment. We are not telling them that they are supposed to have their share sa bahay. So, we have to include that, I believe. We have to include that. Okay, hindi puro lang laro. So, dapat alam nilang meron ng responsibility. At dapat meron din sila ng plano. Depende rin yan sa mga magulang. How do you communicate? How do you meet? How do you express yung mga gusto ninyong mangyari halimbawa sa bahay? O ikaw dito ka sa paglilinis, o ikaw dito ka sa paghugas ng pinggan, ito maturuan na itong magsaing. Ito ay ano bang ibang mga responsibilities kasi lahat naman ay may mga gawain sa bahay. O anong kaya ayon sa edad, no? Para pag lahat kumikilos, magaan. No? At hindi, ang iba naman dyan, ay ito pang babae, panlalaki. Naku, hindi na po uso yan ngayon. Kung ano yung kaya niyang gawin. No? Kasi kahit ang paglalaba ngayon, ginagawa na rin yan ng mga lalaki. Kahit nga ang pagpukpuk dyan, mga pagpapanday, ginagawa na rin ng mga babae, lalo na kapag ang kanilang asawa ay nagtatrabaho sa malayo. No? So, dahan-dahan ang nababago ang mga pag-iisip at gawain ng lipunan, no? At the very purpose basically ay para umusad tayo, marami tayong ma-accomplish, maging magaan ang buhay, maging maunlad ang buhay at ang pamilya. 'Di ba? Okay. So, itong message na ito ay hindi lamang para sa mga bata, para din ito sa ating mga nasa tamang gulang na, especially sa atin. Kasi tayo ang magtuturo, tayo ang mangunguna, tayo ang magli-lead. Ipapakita natin sa kanila yun. Na tayo ay organisado din, meron ng plano. O hindi pwede yung come what may. Saka na lang kung ano ang mangyari. Ang daming mga tao ganyan sa mundo ngayon. Walang kaplano-plano kung ano lang ang mangyari sa isang buong araw. So, ito lagi kong naaalala, binabanggit lagi ito ng aming SDS, that in everything we do, there should be clarity of purpose. Clarity of purpose. Clarity. May clarity of purpose, may goal.
And the things we are doing them with intentionality. Yan lagi ang kanyang binabanggit. Can you imagine, kung meron tayo ng plano at ginagawa natin yan every day with intentionality, with clarity of purpose. How much can you accomplish in 1 week? In 1 month? In 1 year? In 3 years' time? In 5 years? In 10 years? So kung titingnan natin, hindi naman napakabigat talaga. Hindi kailangan overnight yung mga ginagawa natin or in a matter of 1 week, tapos na natin yung gusto nating ma-accomplish. At kailangan malaki yung ating kailangan ma-accomplish. So hindi naman kailangan ganun. May malaki tayong plano pero nakadepende yun kung paano mo siya ginagawa sa yung araw-araw na detalye, araw-araw na gawain. So that you can achieve after a month or after a year, 3 years, 5 years, 10 years, yung malaki mong goal in life. So it's really about what you do every day. At dapat ay natuturo natin yan, hindi lang sa atin na mga nasa tamang gulang na, but sa mga bata. We have to allow them to understand. Bata pa lang, no? Ay kailangan na nilang maintindihan na ganito dapat ang buhay. Alam nyo ba, ayon sa mga pag-aaral, sa 100 na tao, sa tingin ninyo, ilan lamang ang nagiging successful generally? Generally, out of 100, meron lang 5. Bakit? The 95, ito yung mga walang plano sa buhay, hindi alam ang gagawin. Yung plano, pag sinabi nating plano sa buhay, yung malinaw, nakasulat. Ano yan for this year? Tapos magkano yan kung may pondo yan? Kailan ko gagawin yan? Anong buwan? Kung may mga ganitong problema, ano ang aking solusyon? Para sa isang buong taon, kung sa isang buong taon mong plano yan, ay ma-accomplish mo siya. So hindi yung sasabihin lang na, okay, meron ako ng plano, pero wala namang detalye. Hindi alam kung kailan gagawin. Dapat nakalagay yan dun sa schedule. Yan ang ating planong pinag-uusapan. Ilan lang sa mga tao ang meron yan. Diba? Kasi kung wala, lumilipas lang ang panahon. At hindi tayo hihintayin ng panahon. Iiwanan tayo. Kaya makikita natin minsan yung iba, successful na tayo. Anong nangyayari? Kasi yung 95 out of 100, kung 5 lang magiging successful, yung 95, andun lang yang sa kwento. Naalala ninyo ang ating mga New Year's resolution? Na ito, nagkalahati na ng taon, pero asa na yung ating mga New Year's resolution? At pag mga November na, December na, marirealize natin yung New Year's resolution ko parang wala naman akong natapos. See? Kasi hindi malinaw ang plano at hindi rin isinasagawa. O hindi pa natin pinag-uusapan dyan ang, okay, may plano ka, isinasagawa mo, may disiplina ka dapat. Kasi may mga pagkakataong parang tinatamad ka, ayaw mo na. At dapat ay consistent ka hanggang sa maabot mo yung iyong pangarap, plano, at pag-unlad sa buhay. No? So, yung iba dyan, kwento lang, cellphone, ilang oras yan. No? O kaya, niyaya ng barkada, pasyal-pasyal, lumilipas ang panahon. Mag-video kayo ng napakahaba, ang laki na ng bayaran sa kuryente. Laging nagre-reklamo, lalo na may iba pang mga bayarin. No? Ang dami pang ibang mga bayarin natin sa kuryente na dapat ay ayon sa karamihan, hindi naman dapat tayo ang nagbabayad. Kung makapaglaro din, laro. Dapat ang oras ay pinaplano. At marami pang ibang mga bagay na ginagawa sa buhay. Pero ito yung mga taong gustong umasenso, gustong maganda ang buhay. Pero walang plano, walang gawa. Very simple lang naman ang buhay kung titingnan mo. Plan and act. Then may result. Ganun lang. Plan, act. Kahit di mo gusto. Kasi ito yung gusto mo mangyari sa buhay mo, yung resulta. Plan, act. Lagay mo yan everyday ginagawa mo. So that you can accomplish your result.
At dapat tinuturo na natin yan, hindi lang sa atin, hindi lang sa mga magulang, sa mga nasa tamang edad, but even dun sa mga bata. Sa magaan lang na trabaho, para matuto sila ng responsibility. Matuto sila ng dapat may plano pala para ma-accomplish natin yung gusto nating marating. At para sa mga gustong maginhawa ang buhay at may mga na-accomplish, maging progressive yung buhay, very basic. Kailangan magkaroon tayo ng plano at hindi lang plano, kailangan may gawa para maabot natin yung result. Sa lahat ng mga nanonood, if you find this video interesting at makakatulong sa iba pang mga tao, you can like, you can share this video. At para dun sa mga gustong magpa-shoutout, just message me kung ano yung inyong natutuhan sa video na ito, and we will greet you sa susunod nating videos. Once again, this is Sunny of Sunrise 75 channel saying thank you very much and see you in my next vlog. Bye for now!